reenactment, pero sa mismo. Tatawid ba ako ulit, okay? Tara. Tara, sige. So, ganito kami. Pag pauwi, Oh. tatawid. Ah! Ay, welcome to Balagtas! So Brian, kumusta naman ang buhay ngayon? Bali ngayon, Sir JP, masasabi ko yung buhay ko ngayon sobrang gaan, sobrang ganda. Unlike before na bago magsimula dito sa Supremacy. Ano ka na ngayon? Isa ka ng team leader, isa ka ng successful businessman, isa ka ng franchise owner, di ba? So ilang tao ang ina-handle mo? More than 3,000. Wow! Yeah, meron tayong Luzon, Visayas, Mindanao, even international. So sa dami ng ina-handle mong yun ng mga tao, I suppose malaki na rin ang kita mo, di ba? Ano ba ang average monthly na kitaan ng isang Brian Katz? Ayan, pwede ba natin sabihin sa kanila? Oh! Ayan. So, monthly income natin, di naman siya consistent, pero naglalaro siya ng 300 to 500,000 per month. Pero bago ka nag-supremacy, kumusta naman ang buhay? Bago ako nag-supremacy, masasabi ko po na hindi siya madali. Kumbaga yung terminologies ng mga matanda, isang kahit isang tuka. Kasi isa po ako sa, kumbaga naging breadwinner ng family namin since 2003. 13 years old, nagtatrabaho na, naging breadwinner na ng pamilya, nagpapaaral ng dalawang kapatid, sinusustentahan ng nanay. How did it feel? Mahirap. Pero since walang choice, kailangan natin siyang ilaban. And sa akin, isa yon sa naging reason and nakapagpa-decide bakit kailangan ko mas magpursige since lumaki tayo sa ganong estado, sa ganong hirap. So, kumakain ulit sa restaurant na dati mong pinagtrabahuhan bilang service crew, no? Ano yung feeling pag bumabalik ka dito na hindi ka empleyado pag nandito ka? Bali, naalala ko yung time palagi na saan ako nanggaling. And ang sarap balik-balikan, Sir JP. Kasi unang-una, every time na pupunta ako dito, kumakain ako. And also, nag-drive-thru din ako dito from NLEX, stopover. Kasi ito, nare-remind sa akin na galing na ako sa hirap. Galing na ako sa proseso. So, in short, parang wala nang salitang mahirap. Lahat kakayanin ko. Yun po talaga. Kita ko yung bill oh. Grabe oh. 1,343. Okay. Ano yung ano? Ano yung feeling na nakakabayad ko? Ang hirap po ipaliwanag eh. Ang sa atin, grateful tayo at nagagawa po natin yung mga ganyang simpleng bagay po. Oo. Kasi I think noon, sa palagay ko, no, hindi naman sa ano, pero yung 1,300 siguro. Totoo. Especially pag alam mo yung sahod mo, hindi pa nga dumadating yung sahod mo, alam mo na saan napupunta. So, kung kinakailangan talagang huwag maglabas, huwag gumastos, nagagawa po natin. Kasi sobrang hirap po talaga before. You were not always earning six figures. Yeah. Nung time na nag-start ako dito sa Supremacy, hindi siya naging madali eh. Kasi unang-una, ako lang mag-isa. Wala pang naniniwala, wala pang suporta. Pero dahil nakita natin yung vision and goal ng mga may-ari, so yun yung pinanghawakan ko, yun yung naging drive ko bakit ako ngayon nandito. Masasabi mo ba na yung mga low points na yun talagang nakakawala ng pag-asa kung hindi ka matatag na tao? Yes, oo. Kasi nung time na yon, especially yung na-open ako sa ganitong opportunity, yun lang din yung naging realization ko eh. Binalik-balikan ko palagi yung kung saan ako nanggaling. And sabi ko, walang reason para tumigil ako, walang reason para magdrama ako sa buhay. Kasi ayoko nang bumalik sa kung ano yung kinalakihan ko. Especially, I'm the father of twins ngayon. So, yun yung nagiging drive ko. Every time na nahihirapan ako, sabi ko, ito yung past ko. So, once na parang
na-empty ako once na parang na-demotivate ako. Alalahanin ko lang kung saan ako nagsimula, then move forward agad. So, ito siya. Yes, sir. Dito po tayo nagkatrabaho. Ilan taong ka nag-work dito? Almost 2 years. 2 years. Almost 2 years. Para tayo nagre-reminisce. Ayan, no? actually, ayun. Ayun, yung mga tao yun. Oo. So, ito, Bri, anong feeling? Reminiscing, going back, tatawid na, take me back 8, 9 years ago. Wala pang Explorer. Di ba? Di pa nagka-Mustang. Tapos tatawid ng bakod. Anong feeling ngayon? Lalakad mo sa ulit? Yeah, masayang balikan, pero ayaw na ulitin. Grabe, no? Kasi kunyari, naabutan ka ng ulan. Tapos, hindi mo naman alam na uulan sa gabi, di hulas ka, basang-basa, di ba? Exactly. Nangyari na ba sa'yo yun? Madaming beses po. Walang Oh. choice. Kailangan mong pumasok. Oo. Kasi pwede ka mawala sa trabaho, matanggal pag umabsent ka. Dito kami tumatawid. Okay. Every time napapasok at pauwi. Okay. Ayan. Oo. So pag tawid mo dyan, medyo may sapa, may ilog. So, yan. Kaya careful lang pagkatawid kasi pwede ka mabasa. So one time tumawid ako dyan, sobrang lakas ng ulan, buti na lang pauwi. Basang-basa tayo. Sige, Knockman, pero sa mismo, tatawid ba ako ulit, okay? Tara. Sige. So ganito kami, pag pauwi, Oh. tatawid. So, welcome to Balagtas. Paano ka napasok sa Supremacy? Alright. Way back 2019, sabi ko nga kanina, nag-aaral ako at the same time nagkatrabaho. Sobrang hirap ng transportation. 2 years ko siya na-experience and then nag-decide ako na sabi ko gusto ko magkaroon ng sariling motor. And ako, wala naman ako idea paano ko basta magkakaroon ng motor. Ang alam ko lang, basta meron ka pang down payment. Ang alam ko lang, basta meron kang pang monthly, pwede ka na maglabas ng motor. Ginawa ko, nag-apply ako. Yun nga lang, na-disapprove ako sa kasa. Kasi unang-una, pag-check ng payslip ko, hindi pasok doon sa budget monthly or sa monthly amortization ng pangarap kong motor or ng gusto kong motor. In short, nilapitan ko yung brother ko, which is my mentor. Sabi ko, kuya, kailangan ko ng support mo. Kailangan ko ng co-maker para makapaglabas ako ng motor. And bigla niya sa akin sinabi na, Brian, wag ka nang maglabas dyan. Meron kaming motorcycle program. Tapos, ayun, out of nowhere, sinama niya ako sa may office. Attend ako ng seminar. And tanda ko, nung time ng seminar na yun, ang pinag-usapan is all about dreams. Andun yung meron isang speaker na nang-inspire. Ano siya before and ano siya nung time na yon. Parang nakita ko yung sarili ko. Sabi ko, kung kaya niya, kaya ko din. Try to imagine na dati lang din siyang galing sa wala, pero nagbago buhay dahil sa ganito pong business. Doon ako na-inspire. And lagi ko nga sinasabi, nung time na nakaupo ko doon, January 12, 2019, para akong treasure that night. Why? Puro dreams, puro pangarap ang pinag-uusapan. And sabi ko, gusto ko yan, gusto ko yan. Meron siya mga sasakyan, magandang bahay, nakakapag-travel, magandang savings, sabi ko, gusto ko yan. Doon ako na-motivate. January 12, pauwi, hindi ko ma-imagine kung ano yung nangyayari sa akin that time. Hindi rin ako nakatulog. January 13, yun na. Doon na nag-start. Nasabi ko, hindi na ako papasok, hindi na ako babalik sa trabaho ko, magti-take na ako ng risk. Lastly, what for you is a supremely successful life? Pag-usapang resulta, pag-usapang material na bagay, masasabi kong meron ako na wala ako dati. Pero for me, yung success na masasabi ko ngayon, may pagmamalaki ko, yung time. Hawak ko yung oras ko, sobrang sarap sa feeling na kumikita ka kahit wala ka sa opisina. Kumikita ka while nagka-travel. Kumikita ka habang nag-enjoy with the family. So, ang sarap ng ganong feeling. Especially, yung natutulungan mo yung grupo mo, natutulungan mo yung teams mo, nakikita mo na kung paano ako nag-start before, nakita ko sa kanila na hanggang katulad ko, unti-unti naabot na rin po yung mga pangarap nila. So dito po tayo nagtatapos with another supreme success story. Ito po si Brian, ako po si JP. See you again soon!